Ang pagdedebu ang isa sa pinaka-exciting na yugto sa buhay ng isang teenager. You get to be both prom queen and princess for one magical night. But for Alex Madrigal Eduque, may kakaibang kahulugan ito sa kanyang buhay. Born to a well-to-do family, aminado si Alex na hindi siya noon gaanong mulat sa kanyang kapaligiran. Talagang sheltered yung buhay ko. Hindi ko talaga alam kung what poverty really meant. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng taghirap. But an assignment for a school project changed all that. Meron kaming service learning week kung saan yung different students, different groups na-assign to different sites. And it so happened na nung first year high school ako, na-assign ako sa Cavite, sa Habitat for Humanity Cavite. So, walang uwian yun. 1 week doon kami provincial site. Nakita ko talaga kung paano naranasan ko kung paano magtrabaho ang isang construction worker. The experience made her more aware of the situation of the less fortunate. Kaya naman that summer, she decided to become a full-fledged member of Habitat for Humanity. I think yung ongoing construction was in Baseco sa Tondo. So doon ako inassign ng Habitat. So every day for a month, bumabalik ako doon. Nakikipaglaro ako sa mga bata, nakikipagsalo-salo sa mga home partner, nagtatayo ng bahay, ganun-ganun. So, doon ko talaga naramdaman at natutunan kung ano talaga yung ibig sabihin ng pakikisama. And I also felt yung fulfillment, yung saya na nakikita mo, kunwari may nataas ka kahit isang pader lang. For 2 years now, Alex has been a constant partner in Habitat for Humanity's different projects. Nag-start siya noong 2005 as volunteer service for her school. Tapos, she fell in love with volunteering, meeting the home partners, na nagtumawag siya sa national office. Sabi niya kung saan pa daw siya pwede mag-volunteer. So, binigay namin sa kanya yung Baseco kasi at that time, nag-build kami ng 1,000 houses here. So, dito talaga siya nag-spend ng mga, siguro 2006 yun, for a whole summer, every day pupunta siya dito, tapos nagbe-build siya kahit mag-isa, kahit wala siyang kasamang friends, pupunta talaga siya. Unang-una, ang participation talaga ni Alex dito, yung mag-donate ng kanyang effort at saka at the same time yung pera pa kasi siya ang bumibili ng pintura. Ngayon, marami po siyang mga workers din po ng Habitat na nakasama sa pag-build ng bahay, nagpipintura actually at saka nag-build, nag-walling. Si Alex, yan, palabiro yan. Tapos talagang magaling makisama. Di ba, yung iba kasi pag mayaman, sabihin na natin hindi masyado nakipag-banding kasi siyempre, di ba, mayaman sila. Pero si Alex, iba siya eh. Kasi pag nagbo-volunteer kami, kahit madudusin yung mga bata, lumalapit siya. Kaya naman for her 18th birthday, for her debut, the debutante chose to come out not in the usual manner. Gusto ko pa rin mag-celebrate, syempre magdiwang kasama mga friends ko, pero sana naman may some sort of social concept involved. Kasi para sa akin, ang ibig sabihin ng isang debut or isang birthday party for an 18-year-old is ipakita mo sa mga tao, i-showcase mo yung pagkatao mo as the celebrant. And growing up as a high schooler, I'm proud to say na nahanap ko talaga yung sarili ko working with Habitat. While most girls her age would probably ask for a car, a trip abroad, or other expensive gifts, kakaiba ang hiling ni Alex sa mga taong malapit sa kanya. So ang ginawa namin, parang fundraising ball. So instead na gift hiningi ko, humingi ako sa mga tita ko, mga tito ko ng pera. Like, hindi naman kami nag-demand ng amount. Kung magkano lang nais nilang ihandog or ibigay. More than the cash donations, mas mahalaga kay Alex ang maging bahagi siya ng komunidad na natulungan. I realized na yung importante din, yung paghandog mo ng oras mo sa mga nangangailangan. Kasi to them, pag nagbigay ka ng money, yung office ang naman nakakakita nun eh. Yung mga talagang home partners, yung mga nagbe-benefit, hindi naman nila nalalagyan ng mukha kung saan ang gagaling yung pera na yun. So to them, what's important is you go out there, you give time to them, you share time with them, and you actually make them feel important. Today, napakaraming bahay na ang nakatayo sa Alex Village. She was aiming for 2 million for her birthday, to raise 2 million for birthday, and eventually it went up to 3 million. So sabi niya, sa Bicol niya gusto ibigay kasi dun sila galing. That's where they hail from. So, nakatayo siya ng Alex Village doon sa
Barangay Tagaytay sa Kamalig, Albay. Yun yung mga nasalanta ng Reming. So, meron doon mga 18 houses to match her 18th year. At para sa mga taong nabiyayaan ng mga tahanang ito, they can't help but feel grateful to the young lady who made all their dreams possible. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil gumagamit sila ng mga kasangkapan, may mga taong may bukas na palad o malaking puso para tumutulong sa mga mahirap. Kaya nagpapasalamat kami sa Habitat for Humanity, kay Miss Alex, kasi nga po tinulungan nila kami para makaabil ng pabahay. So, malaking ginhawa para sa amin yun. Natutuwa po kami sa kanya kasi bihira na po ang kabataan na kagaya niya na kinoconcentrate yung kanyang mga free time sa pagtutulong sa mga mahirap na kagaya namin. At talaga namang nung nakasama namin siya sa pagbibuild ng bahay, hindi talaga siya maarte. Putik-putik. Pag sinabing putik, yung assistant niya iikot kay putik, siya ang pupunta doon para mapinturahan po ang isang bahay. For Alex, it's about finding out about life's priorities. Yung nakikita ko lang na may napapasaya akong iba, nakikita ko na yung pagod ko, yung pawis ko, yung tulong ko, may pinatutunguhan, yung ideya na imbis na nag-video game ako sa bahay or nagsha-shopping kasama ng mga kaibigan ko, yung wala namang pinatutunguhan kung hindi just myself, I'm able to actually make a difference in someone else's life. Yun yung saya na yun eh.